maraming salamat sa inyong lahat, sa ating pong Commissioner in Charge, si Commissioner Amy Ferolino, ng Random Manual Audit, syempre sa ating PPCRB. Maraming salamat kina Titas, kina Doc Arvin, kina Tito. Maraming salamat sa inyo, sa mga miyembro ng media. Syempre yung ating pong Philippine Statistics Authority, sa ating DepEd, sa ating PICPA, na pinagtsakagan talaga ng ganito kahaba simula nung mismong araw ng eleksyon hanggang ngayon natin sila. Hopefully makatapos yung araw na ito. So natitira ng 23 out of the 762 na mga ballot boxes, nakaka-723. So kanina binuksan natin yung pang 724. So more or less 22 ballot boxes na lang yung natitira. Hindi naman nangangulugan ngayon matatapos yung random manual audit. Ngayong araw na to lang matatapos hopefully yung lahat ng ballot boxes. Pero yung data, yung statistics niya baka hanggang Monday pa. Lahat-lahat. So far, medyo out of the yung mga ballot of the 723 na ballot boxes subject of the random manual audit. So far naman 99.997% yung accuracy ng ating pong machine versus yung count ng machine at saka yung manual counting. Merong mga ilang nakita, halimbawa may kulang kasing balota, o kaya naman mali pala yung presitong na ipadala, o kaya naman merong minsan nawawala yung balota, o kaya yung bakit sobra yung balota. Merong ganong ilan lang naman na instance, but that does not affect the entirety po nung kabuuan ng result natin. Ang sinasabi naman natin, wala naman talagang hindi naman 100% yan. Pag 100% yan, pagdudahan natin. Talagang meron mga point something. Pero yan po ay lagi na naman sa nakikita natin sa lahat ng halalan. Maganda po ito, kanina habang binubuksan namin, ginagayad kami ni Ma'am ng PPCRB, dahil siyempre yung mga nakikita nilang mga issues, kinakailangan hindi lang masagot natin kung hindi, sa susunod na election dapat mapigilan na yung mga ganung bagay. Like for example, ina-advise ng ilan sa halip na 15% threshold, magandang gawin na lang 25% threshold. Total, na-experience na natin ang 15% threshold, why not? So kasama yun sa pag-aaral natin. Sa mga pag-aaralan din, sa halip na 100 GSM na papel, baka pwedeng 160 GSM na muli. Ibabalik natin doon sa 160 GSM yung kapal ng papel. O kaya naman yung pen na gagamitin sa halip na water-based, gawin na lang nating oil-based yung pen na gagamitin. O kaya naman yung tinatatak na lang. Yung stamping na maganda yon, yung tinatatak na parang nasa bingo. So, yung mga bagay na yan ay marirealize mo lang ang kagandahan ng mga ganitong klase na suggestion pagka nakita natin mismo yung balota. Nire-review ng mga audit team natin, nire-review ng mga verifier natin, at nakikita kung ano yung mga dapat na mga adjustment. Ang importante, hindi po walang ganong kalaki na discrepancy, katulad ng binabanggit po ng mga ilan na nagpapail ng protesta o yung mga hindi po tinatanggap yung resulta ng ating halalan. Ang importante po itong random manual audit, sabi rin po ng iba, meron kasi nagsasabi, hindi dapat tanggapin ang result ng random manual. Wala po kanong magawa ang COMELEC, kahit po si PPCRB, si NAMPREL, si LENTE, sapagkat yan po ang nakalagay sa batas. So sabi ko nga, kung gusto po nating dagdagan, baguhin, tanggalin po dapat sa batas, yung random manual audit. Kita nyo po, hindi po ito baliwala lang, sapagkat ilang linggo ang pinagtiyagaan nila. Kita nyo po kung paano may counter-checking bawat precinct, bawat lamesa. Pagkatapos kita nyo po halos 3-4 sila sa isang lamesa, bine-verify mabuti, ino-audit mabuti, kina-counter-check. Hindi po baliwala yung ginagawa ng bawat isa. Hindi po yan laro-laro lang na po sa tinitingnan nyo lang. Inaalam mabuti kung accurate, tama ba yung count ng machine versus the receipt na produkto ng election, na yung election returns na produkto ng mga makina natin. So, again, nagpapasalamat tayo sa ating random manual audit team, ang buong committee, ang lahat po na nag-participate, sapagkat nailaan nyo po yung inyong panahon, oras, pagod, hirap talaga dito po sa ginagawa natin. Maaaring nasa isang hotel tayo, pero alam nyo, sabi nga po nila, nung mga una, sadyang iba ang balitaktakan, iba yung init. Ngayon medyo kalmado na sila.
palibasa matatapos na. Pero yung una talaga, ganun po talaga sapagkat hindi po COMELEC lang ang may control nitong random manual audit. Ito po isang pagsasama-sama na napakadaming grupo. And therefore, may kanya-kanya silang idea kung paano dapat magpuproceed, paano dapat ang gagawin. At madami rin tayo nakita mga adjustment na kinakailangan gawin sa mga susunod pa, pero so far ay naging maayos naman at nagpapasalamat po talaga tayo sa cooperation ng bawat isa. Yung member ng media na nagsimula tayo, na i-cover nyo ito, lalo na po yung pag-randomize ng pagpili ng mga presinto sa buong Pilipinas, sa 94,000 precincts, na andito rin kayo noon. In fact, nasaksihan nyo rin po yung sa source code, pati yung source code review. At napaka-importante po yon just to ensure lang the integrity, credibility, and transparency of the entire process. And syempre naunawaan din natin yung kalagayan ng ating mga verifier, auditors, kasi malalayo ang inuwian nila, kung saan sila nanggagaling, gasto sa pamasahe, gastos at medyo effort talaga. Huwag kayong mag-alala, yung mga kasama po yan sa mga adjustment na gagawin natin. Lagi naman po yung katulad din ng election natin, hindi 100% perfect ang isang halalan, pero kahit paano naman, the most important thing is we are able to proclaim rightly. Alam niyo po, importante talaga nitong nakaraang election, hindi po yung bilis lang, yung integridad. Maaaring pinakamabilis ito sa kasaysayan natin, pinakamadaming bumoto sa kasaysayan ng midterm elections, nakapagproklama ka agad tayo, saan ka nakakita? Gabi, mayor, nagproklama ka na. Kinabukasan, governors, nagproklama ka na. Kinasumunod na araw, congressman, nagproklama ka na. 5 araw pagkatapos, nagproklama ka ng senador. Natapos kami ng canvassing in 3 days. But wala pong substitute sa integridad, kahit pa siya ay mabilis. Yun po naman yung ating laging iniingatan. There will be a lot of adjustments, and the random manual audit is one of the possible part ng election natin na kinakailangan magkaroon din na adjustment. Nagpapasalamat tayo kina Director Mamukid at ang kanyang buong team na talaga namang napakatyaga, maniwala kayo. And itong lahat ng efforts na ito, utang ng sambayanan sa kanilang lahat, because this reinforced the fact that indeed the number one factor in an election will always be transparency. So yun po ang gagawin natin. Mang Samoro, kasunod po natin yan. And therefore, yan na po yung aming pinaghahandaan naman sa kasalukuyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Chairman Garcia, for your message and your valuable updates for the random manual audit. At this point, we are now open the floor for the questions from our media. Kindly state your name and your media organization before asking the question. Okay lang na ibang topic din, ha? No problem tayo. Alam ko naman na mayroong ibang topic kayo na itatanong. Chair. Yan po. Chair, magandang hapon po, Dante Amento of UNTV. Chair, dito lang ako sa BSK. What if somebody would bring the issue to the Supreme Court? Paano po yung paghahanda ninyo? Baka po biglang i-TRO ng Supreme Court yung ano po yung di ba kayo na mahihirapan pagka may ganong issue po? Kaya Dante, crucial yung mangyayari sa amin sa Monday. Meron kaming special emergency meeting ng lahat ng mga opisyalis ng COMELEC sapagkat may mga didesisyonan kami. In the meantime na naghihintay tayo kung pipirmahan lalagdaan ng ating Pangulo, yung panukalang batas, yung mismong Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill para maging batas upang malaman kung matutuloy o hindi ang eleksyon. Ano ba ang dapat naming ihinto at ano yung dapat naming i-proceed? Hindi pa kami pwedeng basta hinto, paano kung hindi pirmahan? Pag hindi pinirmahan ng ating Pangulo, malaking problema namin yon. At the same time, paano kung pirmahan, bigla may pumunta sa Supreme Court, bigla may TRO, paano kami naman nun? Diba? So, meron kaming mga crucial na pagdidesisyonan na kinakailangan tuloy tayo o huwag na munang ituloy. Sampulan ko po kayo. Yung ballot boxes na kailangan namin na dagdag, yellow ballot box na ginagamit natin lagi pagka manual na halala yung dilaw, kami ay kailangan mag-procure ng 60,000. Yung 60,000 ballot boxes, hindi mo magagawa yan in 2 months lang, in 3 months lang. At least ngayon, pwede namin ipatuloy yon and hindi na namin uobligahin yung aming manufacturer o yung mananalo na bidder na i-deliver mo kagad in a matter of 3 months.
sige, you can take your time, you can deliver by January kung magiging batas. Para kung sakali naman na ituloy talaga at matuloy ang halalan, ano man ang mangyari because hindi pinirmahan ang eleksyon, matutuloy, o kaya naman napirmahan pero may TRO, at least nagpatuloy kami ng pagpupursid sa paggawa ng ballot boxes. Kasi po bakal yun eh. Now, ano ang pwede namin ipahinto at this point? Siguro nga, yung indelible ink. Pwede namin ipahinto yung bakit. Meron po kasi expiry date ang indelible ink. Pag sumobra po sa panahon, yung indelible ink, mawawala po yung sa chemical composition niya. And therefore, pag nag-expire niya, hindi po magiging effective. So, problema po namin yon. Pag nag-expire lahat ng binili namin indelible ink, nasayang yung pera, mag-o-order ka ng panibago. Masisisi kami ng Commission on Audit. Pangatlo, na importanteng pagdesisyon na namin, paano yung 11 araw na nilaan natin para po sa tinatawag na continuing registration. Kasi po kaya kami magpaparehistro ng 11 araw para doon sa mga hindi nakaboto nitong 2025 national and local elections kasi hindi registered voters. Yung mga magpapatransfer ng kanilang registration, yung mga magpapareactivate ng kanilang registration, yung mga may babaguhin na item, data doon sa kanilang registration. So anong ibig sabihin? Kinakailan desisyon na namin yung kaya kami humingi lang ng 11 araw kasi tapos kami sa subalit. Kung ang eleksyon natin ay mangyayari na sa next year ng November 2026, ang mangyayari po dyan ay i-reset namin ang registration of voters, hindi na po sa July 1 to 11, kung hindi, gagawin na po namin yan after the Bangsamoro parliamentary election. Bakit po? Kasi pag nagparehistro kami ng July 1 to 11, na isasama at idadamay namin ang Bangsamoro, baka po kasi akalain ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, pag nagparehistro sila ng July 1 to 11, dapat makaboto sila sa Bangsamoro parliamentary election. Although may nakalagay kami sa guidelines namin na hindi naman talaga sila makakaboto, kung hindi, sa barangay and SK lang, magkakagulo po tayo doon. I-insist ng mga kababayan natin that you are disenfranchising us. You allowed us to be registered, and then hindi nyo pala kami pabobotohin. Issue pa yun na malaki. Because that may be, we may be accused of disenfranchisement. So yun po yung mga bagay na kinakailangan pagdesisyon. Kaya po importante, Kadante, importanteng mabilis din lang sana pong malaman namin kung matutuloy talaga tayo o hindi. A bicameral conference committee report is just like that, a report. Until the same is transmitted to the office of the President and signed by the President to enroll bill, that is the only time that the bill becomes a law. May publication pa yon. And then somebody will go pa to the Supreme Court. Yun nga po problema namin, pag na-TRO tayo tapos December pa rin, yung mismong pag-hold ng election, malaking problema po sa amin yun. So when do you have to stop and when do you have to proceed? We will just rely on our experiences na lang sa bagay na yan. Sir, I'm Izzy from ABS-CBN. Sir, ask lang po ako any comment on the claim of VP Sara na dinaya raw po yung senatorial bets ng PDP? Talaga pong, siyempre, gusto ko sana mag-comment, but at this point, the COMELEC had decided na wala po tayong komento. We will always respect the opinions of everybody, being a free country, and therefore, respeto na lang po natin. Kasi meron din magsasabi ng ganito, meron din magbibigay ng ganyan. So kung lahat na lang magbibigay ng komento ang COMELEC, magugulo pa yung sambayanan. Sa amin na lang po, ang importante nito, tapos na po kami sa election ng 2025, and we will proceed with the Bangsamoro. Kasi alam niyo po, may duda kasi yung iba pa na baka hindi ituloy pa yung Bangsamoro. Napakalaki po yung pagdududa ng mga iba nating kababayan dyan sa Bangsamoro. Ngayon po, sinasabi ko po, diretsahan, ito pong 2025, bagamat kasama ang random manual audit sa ating pong 2025 elections, kami po halos ay tapos na dito at sinusulat na po namin yung report. Tama po naman na dito na tayo mag-focus naman sa part ng COMELEC sa Bangsamoro Parliamentary para po hindi sabihin ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, yung mga kababayan nating Moro, na kinakaligtaan sila o hindi sila pinaprioritize. Ang treatment po namin sa Bangsamoro ay kasing tulad ng treatment namin kung paano ang national and local elections. So, kung inyo pong mamarapatin, hindi na lang po kami muna magkokomento. But we are in the Commission are highly respecting the opinion of our Honorable Vice President. Follow-up lang po, Chair Mongo Alves po sa TV5. Sir,
can we not connect itong sa RMA, itong results ng RMA sa mga nagsasabi nga po na nadaya sila for this one, especially yung naging claim nga po ni VP Sara on the PDP Laban bets, especially that we are almost 20 ballot boxes away na lamang with regard to the accuracy rate. Surely, Sir Mon, may reason ang framers ng batas na ito, ng Republic Act 9369. May reason kung bakit sila nagsama ng random manual audit. Surely, again, second surely, hindi naman natin kayang buksan ang lahat ng boxes sa buong Pilipinas. 94,000 yan. So, statistically, may reason kung bakit ito lang ang pwede. Kasi ang tawag dyan, representative sample. And the representative sample is reflective of the entirety of the country. Maaari hindi tayo makapaniwala, parang survey, pero yun po kasi ang statistics, ang scientific basis niyan. You get a representative sample, which is the representative of the entire whole. Okay po, yun po nakalagay sa batas. So, maaari po talagang magamit yan upang sabihin na yan po yung results eh. Yan po yung mismong result ng bawat presinto, and therefore, lumalabas ganito po ang accuracy ng mga makina po na yan. Kung hindi po yun, syempre po, wala naman po gagawa ang komisyon. Hindi po ito isang initiative lang ng COMELEC. May mga kasama po tayo ng mga credible na organisasyon tulad po ng PPCRB, ng LENTE, ng NAMFRED, at syempre, nandiyan po ang PICPA at ang Philippine Statistics Authority na sinamahan pa ng napakadaming guro ng DepEd. So, ibig sabihin, hindi naman po kami lang ang nagsasabi nito. Maaari pong yan po yung ipantapat sa mga magsasabing hindi credible yung halalan. Yan pong random manual audit. So, talaga naman po hindi natin mapipilit ang lahat na paniwalaan yung lahat ng resulta. Pero siyempre, yan po yung accepted na paraan to counter-check the integrity of the machines since 2010. Since 2010 po, wala naman po nag-question sa result ng random manual audit. In relation to that. So, ibig sabihin po, kung sino yung mga nanalo, for example, sa pagka-senador, nitong nagdaang eleksyon, yun din po ang lumabas sa random manual audit. Hindi naman po nila binibilang technically talaga kung ano ang botong nakuha. Meron pong ganun, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po ay may nakita bang discrepancies? May pagbabago ba? Mali ba yung bilang? Yung po talaga dapat ang focus natin eh. Hindi naman po yung bilang ng tao. Meron bang pagkakamali? Yung bilang ng makina at bilang ng mismong manual count ng balota, kasama na rin yung resibo na naandyan sa ballot boxes. So far, sabi ko nga po sa inyo, 99.997% so far. Pero siyempre, hintayin natin matapos pa yung natitirang 23 na ballot boxes subject of the recount and the audit para naman po makumpleto. Yung bang naproklama namin ay tama at mga tao ay tama. Base po sa result so far ng random manual audit, yes. May paraan po tayo sa ating pong proseso to verify pa further kung mali lahat ang naproklama ng COMELEC at resulta. And you call that election protest. And that's the reason why we welcome very much the filing of election protest cases. Sa COMELEC po, 36 ang na-file na election protest cases. And we welcome that because that is a part of the process. Ang importante, na-avail yung proseso. Hindi po yung nababaliwala yung proseso. So we are hoping sa HRET magkakaroon din. Ang HRET kasi magsisimula ang pagpa-file ng protest July 1 to July 15 days. Tapos at the same time, tingnan natin kung may magpapile sa Senate, halimbawa, para mas malawak yung makikita sa mga ballot boxes. Chair, Michelle Abad from Rappler. Chair, meron po ba tayong nakuhang insights tungkol sa overvoting dito sa RMA? Kung maalala natin sa ilang observation ng mga watchdog, may nakuha daw silang reports ng hindi naman nag-overvote pero nilagay sa machine na overvote daw sila. May na-verify po ba tayo ganitong report dito sa RMA? Hihintayin natin yung pinaka-overall results para makita natin ilan yung nakita nilang bagay na ganyan. Pero kanina, nung meron kaming pinuntahan, yung huli namin pinuntahan, yung box na binuksan, yung sa Negros, Victoria, sa Negros Occidental. Pagbukas kanina, merong isang balota doon, talaga namang
party list, siguro ang binoto niya sa party list mga 20. Tapos sa senador, ang binoto niya sa senador mga 30 na senador. Talagang, so ibig sabihin, hindi po kasinungalingan yung talagang may nag-overvote. Point out kita niyo naman, sinade na lahat halos. Merong ganon, sinasayang yung boto, nasayang talaga ang boto. At kung hindi ako nagkamali, hindi lang yung may nakita kaagad ako mabilis. So means, sa isang presinto, hindi lang isa ang nag-overvote kasi. And therefore, yung nakita ng makina ng mga overvoting, yung po ay overvoting talaga, hindi dahil sa dinaya o mali ang bilang ng makina, kundi talagang nag-overvote po kasi sila. Sumobra talaga sa 12 na senador, sumobra sa isa na party list. Samantalang napakaliwanag naman po yung instruction natin. And I would like to respectfully remind everyone, sa lahat ng election natin naman, kahit pa simula na ng atin 19, 22, at saka ngayon 2025, lagi po may overvoting. 1.1 nga po noong 2019 eh. At pagkatapos almost 800,000 noong 2022 elections ang ating overvoting. Thank you very much, everyone, for joining us today. Thank you to Chairman George Erwin Garcia, to our Commissioner Meron Amy pala si P. Carolina. Kadante. Yes po, sorry po. Hypothetical lang. Ano pong effect nun? Halimbawa, tinransmit na yung enrolled bill sa presidente, hindi niya pipirmahan. Yung parang hinahayaan na lang niyang 30 days po ang tawag, 30 days yung tinatawag na presidential in action. 30 araw pagkatapos matanggap ng opisina ng Pangulo, magiging batas automatically yung mismong panukalang batas na yon without any action from the President. So that will automatically become a law and therefore that will be our basis ngayon sa kaya lang dati meron kasi mga pwede na kaming magtuloy kasi yung balota natatandaan nyo na reset tayo dati. Kung ano yung balota na printan namin, yun na rin yung aming ginamit. We just issue a resolution na kung ano na print na balota na intended for that particular date, yun na rin yung balota na gagamitin doon sa reset election. Ang problem lang namin kasi, yung budget kasi na meron na kami nagagastos. And therefore, mukhang manghihingi po kami ng dagdag na gastos, na panggastos. Bakit po? There will be an additional budget request. Kasi pag humaba po ang registration of voters, halimbawa po, pa-register tayo mula October this year hanggang August of next year para sa barangay and SK election ng November, napakadami po botante yon. Pag po dumami ang botante, dadami ang presinto. Pag dumami ang presinto, dadami po yung guro na maglilingkod. Dadami rin po yung election para pernalya na kailangan namin. So yung budget na nabigay sa amin will no longer be reflective nung mismong kailangan gastos sa mismong araw ng election. Magandang pagkakataon din po itong pagkakapostpone upang ma-reiterate namin, mahingi namin muli yung budget na tinanggal sa COMELEC na dapat po pandagdag sa honoraria ng mga guro. Tatandaan po ng lahat, dito pong national local election, nagdagdag po ng 2,000 pesos across the board, plus additional 1,000 pesos si Pangulo. So 3,000. Yang pong dagdag na yan ay wala sa barangay and SK election, zero na dagdag. So hopefully, dahil sa pagkaka-reset na to, baka sakali mapagbibigyan kami na magkaroon ng dagdag na budget para po sa dagdag naman na bibigay sa ating mga guro. Muli, maraming salamat po Chairman George Erwin Garcia, Commissioner Amy P. Ferolino, at Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. Once again, thank you very much and good day to all. Stay safe po.